Yan po, magandang umaga. Kung papansinin po natin, ang ating pag-aaral ngayon ay, kung pinag-aaralan natin ay kung sino si Kristo sa kabuuan, magtataka po tayo, mag-iisip tayo, bakit may Christ people? Di ba iniiwasan nga nating sabihin na pag-aralan kung ano tayo, kundi pinag-aaralan natin kung sino talaga si Kristo. Pero ibig sabihin, meron pong kinalaman kung sino ang tao ng Diyos. Kasi yun ang plano ng Panginoon mula simula, ipakita ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang tao, sa kanyang mga hinirang. Po, so, simulan po natin sa verse na Deuteronomy 7:6. Yan, basahin po natin. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. So, nakita po natin right from the Old Testament, syempre, alam naman natin, hinirang ng Panginoon ng Israel para kanyang maging, ano po bang term na dapat dito? So, bilang kanyang mga tao, kanyang bayan, no? Para maging, doon niya ipapakita kung sino siya, kung ano siya. Di at alam kung bakit, kung anong dahilan, bakit Israel, bakit hindi Pilipinas, bakit hindi ibang lugar, no? Pero alam natin na yun ang ginamit ng Panginoon. Sabi nga, yan, knowing Christ involves knowing His people. Sinasabi na para raw makilala mo ang Panginoon na nasa langit, kailangan mo makilala ang kanyang mga tao na nasa lupa. Para rin sinabi yan sa atin ng Panginoon, di mo pwedeng sabihin mahal mo ako kung hindi mo minamahal ang kapatid mo. Ganyan din po yan. Para makilala mo ang Panginoon, as revealed in Scripture, kailangan makilala mo kung sino yung kanyang tao, yung kanyang bayan. Medyo mabigat po ito personally para sa akin kasi sabi nga namin sa Methodist noon, my life, my witness. Ibig sabihin, what people witness in me is what he believes Christ is. Medyo madugo po yan kasi usually tayo po ay sumasablay sa bagay na yan. Pero wag po tayo manghihina o mga anuman dahil yan po ang plano ng Panginoon. Yan po ang design ng Panginoon. We, His body, are united to Him, our head. We cannot conceive of Him apart from His people, for His people are the fullness of Him. Basahin po natin Ephesians 1:23. Simulan natin sa 22 para may makita na yung context, no? And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, ito po yung verse, the fullness of Him who fills all in all. So, sinasabi po na His body, the fullness of Him. So, tayo po pala, kanyang bayan, ng kanyang tao, ang kapunuan kung sino si Kristo. Pag-aaral po natin ngayong umaga kung paano po ito, no? Sabi nga sa Scripture, ang language daw po ng asawa at ng asawang babae, ay sinasabi sa Scripture bilang yung asawang lalaki o yung husband ay si Kristo. Ang kanyang bride ay ang kanyang iglesia. So, interchangeable po, ano? Pag sinabing iglesia, bayan, tao, isa po yun. So, makikita po natin na hinahambing o kinukumpara ni Paul ang relasyon ng mag-asawa sa relasyon ni Kristo at ng kanyang iglesia. You cannot claim to love God, love Christ, and yet hate His bride. Yan. Talagay ko medyo timely ito sa mga nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa. Ibahin natin ng konti. Yung ating bansa, particular po sa isang grupo na sinasabi nila, ay tatlo para silang grupo Ito silang grupo na kanya-kanya silang claim na sila ang iglesia. So, dapat daw mahalin mo sila para mahalin mo ang Diyos. So, tingnan natin mabuti kung sino ba paano ba nasabi na totoo siya in a sense pero alam naman natin kung ano talaga ito itong iglesia. Sabi nga ni Cyprian, you cannot have God as your father if you will not have the church as your mother. So, magkasama raw po yan. Kasi nga, sila ay mag-asawa.
cannot claim to love Christ but hate the church, his bride. Because Christ loves his bride. If we believe that Christ purchased the church with his own blood, this shall transform the way we think about the church. Okay? So marami pong pagkakataon na, personally, marami pong pagkakataon na parang nagagalit ako sa iglesia pagdating sa mga bagay-bagay na palagay kong dapat niyang ginagawa. Yan po isang bagay na pinaghihingi ko ng tawad sa Panginoon every time na gagawin ko yan. Kasi palagay ko, dapat ginagawa ito. Dapat itong ginagawa ni Pastor. Dapat ito. Kulang. Laging ganon. Namin ko naman kay Pastor yan pag nag-usap kami ni Pastor. Ang sabi sa akin ni Pastor, totoo naman, hindi yan ang trabaho ng iglesia. Kung gusto mong gawin yan, gawin mo yan on your own accord, gawin mo yan on your own Facebook page, kung kailangan gusto mong gawin, on your own social media, lahat gawin mo yan. Basta wag kang nagkakasala. Pero hindi yan ang trabaho ng iglesia. Okay po? Siguro po magandang isipin, ano po ba ang sabihin ng hate this bride? Yan po ba ay isang open and actual hate para masabing galit ka sa iglesia? O yan yung mga bagay, pwede ba nating sabihin na kapag hindi mo sinuportahan ng iglesia sa kanyang gawain, galit ka lang sa iglesia? Kunyari po, sinabi ng church, mag-prayer meeting tayo ng Friday. Hindi natin sinasadya mag-prayer meeting ng Friday. Yun po ba, can you consider that hating the church? Pag sinabi po ng iglesia na 1:30, merong kalalakihan. Pero ikaw, hindi mo gagawa ng paraan na pumatensya ng kalalakihan, o kababaihan, o ng kabataan. Can we say na yun po ba is not loving the church? O tingnan yung word na hate, kasi parang, can we consider that as not loving the church? Tama po ba, no? Binigyan tayo ng Panginoon na iglesia, o iniloob ng Panginoon na mapunta tayo sa iglesyang ito, doon natin exercise ang ating faith. Pero pag binibigyan tayo ng avenue exercise, ayaw naman na natin gawin. Siguro magandang isipin natin at malaman. At sa puso natin, alam sa ating mga kalooban, tama ba yung ating mga dahilan? Pag tayo hindi atin sa ganito, hindi sasama sa ganito, dahil nandun si kapatid, kaya ayoko dun. Isa pa po yan. Pag hindi ka napupunta sa gawain ng iglesia kasi ayaw mo dun sa kapatid na nandoon, can we consider that also as not loving the church? Yung mga bagay-bagay na dapat po nating maisip at malaman kung ganun po ba ang kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi po doon sa libro, the saints of God can be a real stumbling block to belief. Ang mga membro daw po ng iglesia ay nagiging totoong stumbling block sa paniniwala. Niniwala siya na kung wala raw tayo, mas madaling paniwalaan ng gospel. Sabi ko nga po kanina, no? My life, my witness. Mas madali yata paniwalaan yung sabihin ko pag di nakatingin sa akin. Personally po yan. Ganun po, no? Pero hindi po ibig sabihin na titigil na tayo. In spite of this fact, God has ordained the church for His Son. Yan po ang kaloob ng Panginoon. He has given a bride to His faithful, obedient Son as a reward, not as a curse. So, maaari po na dahil sa atin, maraming hindi naniniwala, maraming hindi lumalapit sa Panginoon dahil nakikita sa atin, pero hindi po tayo dapat tumigil na sabihin na, wala na, failure na. Kundi alamin po natin na itong design ng Panginoon. Gamitin niya yung church talaga eh. Binigyan niya yung church para sa kanyang anak. So sabi pa rin dito, whatever problem the church has or that we may have with the church, bear in mind, yung ating verse na Ephesians 1:23, bear in mind that Christ's people are as His fullness. No? Huwag po tayong magagalit na katulad ko, nagagalit sa iglesia, kapag hindi nakusunod yung gusto niya. Ay, kasi hindi ginagawa ng iglesia ito, galit na ako sa SGCCC. Hindi ko sinasabing galit ako, pero sa isip ko at sa puso ko, parang sumisilakbo yung damdamin ko na kulang eh. Dapat ito. Huwag pong ganon. Hindi po tama yun. It is considered as hating the bride of Christ. No? Yung po ang katumbas nun. Kaya ako po, careful na po ako. Marami na po akong natutunan sa awa ng Panginoon na tingnan ang mga bagay-bagay sa konteksto na ito ay kapatiran. Lagi pong ganon. Ito ay kapatiran,
ito ay parte ng iglesia, ako ay parte ng iglesia, si pastor ang aming pastor, ganun lagi. Dapat ganun lagi ang tingin eh. Meron kaming BOD, ganun lagi ang tingin. Para maiwasan na magalit, sumama ang loob o ano man. No? Kasi nga po, sabi natin kanina, you cannot claim to love Christ and yet hate His bride. Hindi talaga pwede. Tanong ko rin po, can you claim to love Christ pero hindi ka membro ng iglesia? Yun ang isa pong tanong. Hindi ka talaga actual na membro ng isang local church. Pag ganong-ganong ka lang, pag di mo nagustuhan dito, lipat ka rito. Pag di mo nagustuhan, balik ka doon. Pag ayaw mo ulit doon, sa iba ka naman ulit. Pag medyo hindi mo nagustuhan ulit, balik ka ulit sa unang-una. May kilala po akong ganyan kasi. Parang, ano po ba? Pwede po ba natin sabihin na gano'n? O dapat po ba tayo nag-stay sa isang iglesia? O personally, iniwala po ako na dapat nag-stay tayo sa isang local na iglesia. Bakit? Kasi malalaman ng iglesia kung anong dapat para sa'yo. Maaari kanyang gamitin sa kalooban ng Diyos na, kako kapatid, dito ka nakikitaan ng potensyal, dito ka nakikitaan ng kabutihan ng Panginoon, pwede kang gamitin dito. Kung paiba-iba ka, pagdating mo sa isa, baka iba na makita naman sa'yo. So dapat, naniniwala ako na kung talagang mahal mo si Kristo, membro ka ng isang lokal na iglesia. Willingly expressed na ikaw ay membro ng iglesia ito. Okay po. Sabi po rito, kung wala raw po ang iglesia, Christ will be an incomplete person. In the sense na yung design ng Panginoon hindi mabubuo. Kasi yung design ng Panginoon, ang iglesia ang maging asawa ni Kristo. Yun ang kanyang fullness. Okay po? Susunod po natin aralan ang pag-ibig ng Panginoon. Alam naman po siguro natin to, no? Na tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay iniibig ng Diyos bago pa tayo naging tayo ay mahal na ng Panginoon. Sabi rito, kung tayo po ay nag-i-struggle sa mga pagkanahon at pagkakataon na tayo po ba ay talagang mahal ng Panginoon bilang kanyang tao, consider po natin ang mga reasons na ito. Mahal ng Panginoon ng kanyang iglesia, Christ loved His church because the Father gave Him a perpetual command to love His people. Ibig sabihin, dahil mahal ni Kristo ang iglesia, dahil ito ay utos galing sa kanyang Ama. Basahin po natin sa John 6:37-40. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So, imposible po na tuligsain ni Kristo ang kanyang Ama. Imposible po, no? He remains in the Father's love by loving His sheep. There can be no greater influence upon the Son to love sinners than the command of the Father. Sabihin, pag nag-fail si Christ na mahalin na iglesia, He failed to love His Father. So, He did not, the will of Him who sent me, that I should lose nothing. Pag meron siyang ginawa na hindi ganon, ayun na. He then will not be the Christ. Pangalawang reason, na pwede natin isipin at i-consider, love His church because the fruit-bearing work of the Spirit. So, babalik po tayo sa napag-alalan natin. No? Yung Spirit, ano ang kinalaman ng Spirito kay Kristo? Christ possessed the Spirit without measure. John 3:34. Basahin mo si John 3:34. For He whom God has sent utters the words of God, or He gives the Spirit without measure. So, Christ possessed the Spirit without measure. Upon entrance into heaven, Christ received the fresh outpouring of the Spirit, the greatest degree possible for any human. Basahin po natin yung Psalms 45 verse 7. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. So iba po ang outpouring ng Espiritu kay Kristo compared to all of us. No? As a merciful high priest exalted
in the heavens, he receives grace and mercy from the Spirit in a manner that far exceeds that we experienced. Therefore, having the fruit of the Spirit, he is more loving and patient from heaven towards sinners on earth. So, nung panahon narito si Kristo, mahal niya na tayo masigit pa nung siya ay naging ultimate high priest na doon sa heaven. Okay? Third, Christ loves His church because of His holy self-love. Kung sino po nakapagbasa rito ng kay John Piper, sinasabi niya na for God to be glorious, kailangan mahalin niya yung pinaka-glorious sa lahat. Ano tayo? Para sabihin, mahal natin ang pinaka-importante sa ating buhay, mahal natin dapat ng Diyos. Kung siya ay Diyos, ang dapat niyang mahalin ay ang kanyang sarili. Yun ang holy self-love na sinasabi dito, no? He loves because He is love. But He also necessarily loves Himself. Kailangan niyang mahalin ang kanyang sarili para maipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. As He saves and blesses His people, He is reaping the fruit of His work for sinners in a self-interested way, yet as God who rightly belongs glory to Himself. So, kung meron man pong dapat self-righteous, ay walang iba kundi ang ating Diyos talaga. Medyo foreign sa atin ng concept kasi lagi tayo nakatingin sa iba eh. Ganun talaga. Parang ang hirap isipin na pwede pala maging self-righteous ang Panginoon at dapat siya maging self-righteous. Foreign sa atin ng concept na yan kasi tayo, may mga failures tayo sa ating mga sarili unless narcissistic ka. Except yun. Pag ikaw ay narcissistic, isip mo, like, ang tama. Lang ikaw lang ang dapat may dahilan. Ikaw lang ang dapat merong paraan. Except ganun, ha? Normally, niniwala tayo na somebody is better than us. At doon tayo lagi nakatingin. Para sabihin na halimbawa, niniwala ka na ang bagay na ito ay dapat mong ginagawa pero hindi mo nagagawa. Titingin ka sa taong nakakagawa nun. Sabihin mo, oo nga, dapat ganun nga. Diba? Tawag doon pagmamahal sa kung ano ang tama. Okay po. So, 3 reasons po ulit. Balikan po natin. Una, mahal tayo ni Kristo. Mahal niya ang church pagkat ito ang command ng Ama sa Kanya. Pangalawa, mahal tayo ni Kristo dahil ito ay fruit of the Spirit. At pangatlo, Christ loves His church because of His holy self-love. So sa atin, I can say na yung una at dalawa lang ang pwede natin sabihin bilang tayo. No? Mahal natin ang church kasi command din dito sa atin. Mahal natin ang church kasi fruit of the Spirit ito dapat sa atin. Pero di natin pwedeng sabihin, mahal natin sarili natin. In a way, ako, personally, technical na tingin ko dyan, mahal ko ang church dahil mahal ko ang sarili ko. Gusto kong lumago kasi. Gusto kong maging Kristiyano totoo. At niniwala ako na walang ibang paraan at walang ibang entity sa mundo na gagawin yung kundi ang iglesia. Hindi ang mga kaibigan ko, hindi ang opisina ko, hindi ang social circle ko, hindi po yun. Iglesia po ang palagay kong dapat na tinitingnan ko at sinainibang ko para mahalin ko ang sarili ko. Para mahalin ko ang kaluluwa ko. Okay po? Ang tawag sa atin ng ating Panginoon ay the beloved, no? Christ love His bride find its expression in the terms that are used to describe God's people. No? Para makita natin at malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ay mayroong mga terms daw po na binigay sa atin. No? They are depicted in various ways as the saints, the elect, the called, and the beloved. Sabi ni Paul, pinagsasama niya at synonymous sinasabi niya na ang beloved at ang elect ay same. Describe the church as such. Romans 1:7. Basahin po natin. Yan. All those in Rome who are loved by God and called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 1:4. So this is how Paul addressed saints. Chosen, for we know brothers loved by God that He has chosen you. So minamahal daw ng Panginoon ay ang kanyang chosen. So synonymous po yan. Interestingly, kung titignan natin mabuti, no, yung mga pangalan na ginagamit ng Panginoon para sa kanyang bayan ay ang pangalan na pwede nating i-attribute sa kanyang sarili.
Isaiah 42:1, sabi niya, no, behold my servant whom I behold, my chosen. No? In terms na chosen, beloved, elect, kung yung po ang tawag sa atin, yun din ang tawag niya kay Kristo. 1 Peter 1:20, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. So, ganun din sa atin. He is the saint, the Holy One. He is the beloved of the Father. So, si Kristo at ang kanyang bayan, isang terms. Both are the beloved. Both are chosen. Both are the saints. Sunod po natin yung susunod na the fullness of Him or the fullness of Christ, no? Kung babalikan po natin yung verse kanina, Ephesians 1:23, Paul describes the church as the fullness of Christ, no? This is a remarkable description considering that Christ Himself fills all things. Kung tutuloy-tuloy po natin yung Ephesians 4:10, po pala ang na. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that He might fill all things. So kung titingnan po natin, sinasabi na the church is the fullness of Him, the fullness of Christ. And yet, He is the one that fills all things. Parang tayo yung kapunuan ni Kristo, pero siya pumupuno ng lahat ng bagay. Tingnan po natin paano po ito titingnan ng mabuti, no? This feeling depends on Jesus' identity and what He did for His church. No? In order to make us rich, He had to become poor. In order to fill us, He had to empty Himself. With Him, having emptied Himself for our sakes, we now fill Him for His sake. So, habang pinupuno ng Panginoon ang kanyang iglesia, no, kailangan niyang i-deny ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos para siya ay maging tao at mamatay para sa kanyang iglesia. Kailangan niyang hubarin ang lahat ng meron siya para siya ay maging tao at mamatay para sa kanyang iglesia. Ganon din, ganon ang ginawa ng Panginoon for our sakes, now we fill the body for His sake. Okay po? Sabi nga rito, wala raw tayong kayang isipin na mabuti unless punuin ni Kristo ang ating mga kaisipan na mabubuti. Wala tayong pwedeng gawing mabuti apart from Christ enabling us to do good. We cannot do anything good apart from Him enabling us to do good. Ito, siguro sa mga tanong ng iba, instead of being filled with wine, we are to be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Kapag nga napusasan ni Pastor to, no? Iba po yung filled with wine sa tasting wine. Iba po yun. Pwede po ang tasting wine. Sabi nga naalala ko sabi ni Pastor noon, correct yung Pastor, no, kung tumali, no? Hindi masamang uminom as long as clear ang iyong pag-iisip. Hindi niya naapektuhan ng iyong pag-iisip, iyong nararamdaman, no, na maaaring magbago ng iyong, para ding driving under the influence. Diba, may level ng driving under the influence, eh. May permissible level, you can drive practically normal. Pero pag lumampas ka doon, ayun, driving under the influence ka na. Ganun din po yun, ano? Instead of being filled with the knowledge of the world, we are to be filled with all spiritual wisdom and understanding. Sabi nga, in order to fill us, we had to empty Himself. Ganun din sa atin, no? Punuin natin ang ating sarili, ang kabutihan ng Panginoon. Bakit daw po ba? Jesus is the head and we are the body. The head is incomplete without the body, and the body is incomplete without the head. Ito po, each saint who shall ever be saved make up Christ's fullness. Isa po ito siguro sa mga bagay na dapat nating naiisip na ang bawat nagiging membro ng iglesia, siyempre spiritual yan, kasi ang pagiging membro ng iglesia ay kaloob ng Panginoon. Yan po ang naiisip ko rin kapag meron akong parang membro dito na parang hindi ko nakakasundo pagdating sa ibang bagay. Personal ko po na yan. Inisip ko lagi, ito ay niligtas ni Kristo. Maaring nagkaiba kami rito, parang hindi ko type yung sapatos na suot niya, hindi ko type yung suot niyang jacket, pero hindi eh.
Oo nga, niligtas ng Panginoon yun eh. Pwede ko man siguro patawarin ang bagay na ito. Hayaan na. Hayaan na. Kung talagang hindi ko matake, lalapitan ko. Pastor, ay, pastor pala hindi ko matake. Kasi na kayo. Kasi pastor kasi, pagka kinakausap ko to, pag nasa bahay, pitaw talaga kami. Normal naman na pag-uusap ng mga gano'n. Siya na po kayo kung si pastor lagi ang example ko, sila kayo nakakausap ko eh. Pero gano'n po ang tingin ko, no? Sabi nga, the head is incomplete without the body. Kung sinasabi na ang bawat santo na naligtas makes up Christ full, sabi, pag nawala yung isa, hindi na pala kompleto. Hindi na full ang Panginoon in a way, di ba? Pag nagalit ka doon sa kapatid mo, nag-away kayo at naghumiwala yon, pwede ko bang sabihin, ikaw ang naging dahilan, bakit hindi napuno si Kristo? Kumari siya ang dahilan, vice versa. So, maganda pong isipin at isala-ala mga bagay na ito na ang differences ng bawat isa sa atin ay normal lang. Kailangan lang ng matinding pasensya siguro sa part ng bawat isa at pang-unawa sa bawat isa. Huh? Sabi nga, di ba, sabi ng Panginoon, pag isang tupa niyang nawala, iiwanan niyo yung 99, hindi mo siya pababayaan yung 99. Ha? Ang konteksto po nun, hindi po niya pababayaan. Iiwan lang niya sa isang safe na lugar, sa pen, iiwan niya yung 99, kukuhanin niya yung isa, hahanapin niya. Pero yung 99, safe pa rin yun. Hindi ibig sabihin, pababayaan niya yung 99 for the sake of the one. No. He will leave the 99 in such a way na hindi sila mawawala. Kukuhanin niya yung nawawala, ibabalik niya dun sa pen. Sabihin, if there were but one sheep missing from the fold, Christ as the good shepherd would not be full, but empty. So, ganoon din po ang tingin natin. No? Yan po ang tao at ang bayan ng Panginoon. Ganyan talaga. Nawala yung isa, hindi na siya full. Kung naniniwala tayo na election is true, at our names are written in the book of life before the creation, ibig sabihin, hindi pwede may mawala din isa. I-exercise natin to. Hindi lang to nasa isip, hindi lang to nasa puso natin, kundi ini-exercise talaga natin. Huwag nating hahayaang may mawala sa fold. Yun po ang gusto ko i-drive doon. Huwag nating hahayaang mawala sa fold ng isa. Kasi hindi na full ng Panginoon. Okay po? Isa pa sa mga characteristic ng bayan ng Panginoon ay ang ating conformity to Christ. Conformity. Alam na ba sino conformity? No? To conform or being conformed to. Sabihin, umaayon ka doon sa pinaniniwalaan mo. Ang bayan ng Panginoon ay gano'n. No? As we regard the completeness of head and body together, we better understand the goal of our salvation as conformity, both in body and soul, to Christ. Such conformity allows head and body to the desired oneness and symmetry. So, we might be reminded also na ang ating kaligtasan ay hindi natatapos doon sa panahon na ikaw ay naligtas at tapos na. Kundi kailangan dumating, kundi ini-exercise natin ang katotohanan na dapat nagko-conform tayo kay Kristo. Kung ano ang nagawa ni Kristo o ginawa ni Kristo, susubukan natin gawin. Ang dahilan, such conformity allows head and body to achieve the desired oneness and symmetry in faith and in obedience. Kung babalikan po natin yung na-discuss ko na rin na si Kristo pala may pananampalataya din. Tulad natin. Pero iba po yung pananampalataya natin. Pero parehas tayong dapat maniwala at mabuhay sa pananampalataya. Jesus lived by faith, we live by faith. Jesus had the faith for justification, we have a faith for justification. Kaiba lang ni Kristo, balikan natin, yung pananampalataya ni Kristo, hindi siya kailangan tumingin sa mediator. Ang object ng kanyang faith ay hindi yung mediator. Ang object ng kanyang faith ay ang kanyang Ama. Tayo, ang object ng ating faith ay si Kristo para mamamagitan sa atin, sa Ama.
He loved God to justify him for his own obedience. So, he looked to God to justify him for his own obedience. Nakatingin siya, ang kanyang pananampalataya ay nakatingin sa kanyang Ama para siya ay sa kanyang pagsunod. Kristo, he was justified because of his obedience. Tayo, hindi natin magagawa yon. Ang pananampalataya ay nakatingin sa obedience ni Kristo. So, parehas tayo may pananampalataya. Para magkaiba ng object, magkaiba ng paraan, pero parehas tayo mananampalataya. Ibig sabihin, ang pag-conform natin kay Kristo ay parehas. Parehas tayo dapat manampalataya. So, obedience naman, pinapakita, no? Sabi nga ni Goodwin, For did Christ lay down all his glory and empty himself, and leave himself worth nothing, but made the deed of surrendering all he had into his Father's hands, and this in a pure trust that God would justify many by him. Ito ang tanong, and shall not we lay down all we have, and part with whatever is dear unto us aforehand, with the like submission, in a dependence and hope of being ourselves justified by Him. Are we united in obedience like this? Siyempre, ako personally, ay malayo talaga. But we are called to do so. Kahit na hindi mo kayang gawin, sabi ko, tataka ako bakit tayo nire-require ng Panginoon sumunod? Alam naman niya nila tayo sumunod. But still, the command stands. The obedience is still required. Kahit na hindi mo kayang gawin. Sabi nga, ang effectivity ng batas ay hindi depende sa taong kung kaya niyang sundin o hindi. Tama po? Sabihin, ang isang kleptomaniac, pag siya ay nahuli, siya ay sasampahan ng kasong robbery. Kahit pa sabihin niya siya ay kleptomaniac. Diba? Ganon din ang batas, ang Panginoon. Hindi porke hindi mo kayang sumunod, hindi ka pa susunurin. Susunodin ka pa rin. Pero sa atin nga lang, hindi ka nakasunod. Pero bibigyan ka naman ng reward pag nakasunod ka. So, ganun po ang obedience. So, ang question po ay, kaya ba natin? No? Sabi niya, shall we not lay down all we have and part with whatever is dear unto us? Ano po ba yung part with whatever is dear unto us? Hindi naman po lahat hinihingi. Part with whatever dear unto us. Siyempre, it's a challenge to us, of course. Alam natin na kung di sa kalooban ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Espiritu, hindi man talaga magagawa namin ito. We cannot love God, without the Spirit enabling us. Sabi nga natin kanina, hindi tayo pwedeng gumawa ng mabuti, kundi haya at kalooban ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. So, yan po ang pattern na dapat nating isipin at gawin. Kung nilay down nga ni Kristo ang lahat ng meron siya at inempty niya ang kanyang sarili para tayo ay maligtas, kaya din po ba natin itong gawin? It's a challenge to us, but again, with the help of God and the power of the Spirit, ay magagawa natin ito. Of course, sabi ni Paul, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Sa Philippians 2.5 po, nakalagay po yan. Basahin po natin. Philippians 2.5. Sabi niya, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Tapos dinugtungan niya doon sa Philippians. Diretso niya, no? Sabi niya, sino daw si Christ Jesus? Who though he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So sinasabi po nga sa atin kanina na Christ emptied himself for us. We are expected to do the same. Sabi nga ni John Owen, sabi niya, to neglect Christ, so being our example in considering Him by faith to that end, and laboring after conformity to Him is evil and pernicious. So, hindi lang po pala kasalanan na i-neglect si Kristo bilang our example, but it's utterly evil. So, napakasama po. Yan na po sa term, pero yung pong
Kaya ko itagalog, no? Evil. It is evil to neglect Christ as our example. Only Christ is our example. Okay po? At sa pagkatapos ng ating Sunday School, may kailangan naman po ito. The members and the head are one body. Is a spiritual body that must reach its desired fulfillment, whereby the people of God are conformed perfectly to the Son of God. There is one perfect body. Yan, there is one perfect body. God and His children. We are conformed to Christ at His fullness, even now in this world of sin and misery. But one day, we shall be like Him, because we shall see Him in all of His glory as He really is. Okay? So, yun po. Parting words, we who are conformed to Christ are His fullness, even now in this world, misery. But one day, sabi ko nga po, one day we shall be like Him, because we shall see Him in all His regal glory as He really is. So, makita po natin na ang iglesia ang bumubuo at pumupuno kay Kristo. So, wag po nating ini-neglect ang iglesia. Yun po ang point ng ating Sunday School ngayon. And one of the ways that we neglect the church is we neglect the graces that the church gives us. Po, no? Sa bawat activity po ng church, yan po ay naniniwala ako at dapat natin paniwalaan na yan ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa. Maaring hindi natin feel, hindi natin parang, yun na naman, wala bang iba? Diba ganon, di ba? Bible study na naman? O ano naman ang kalalakihan? Wala bang iba? Ano, wala bang outing? Pero po kami, sa birthday outing po kami. Ibig sabihin, wag po natin iisipin ganon, no? Iyan po ang kalooban ng Panginoon. Para mabuo yung fullness, no? Yung fullness ng Panginoon. Yun ang ginagawa niya, yun ang dinesign niya as per His word. Gamitin ng gamitin ng iglesia, gamitin ng mga naisip ng iglesia. Of course, unless we can see directly na, mali ito. Mag-ano tayo? Ano ba? Maraming example sa iba, no? Yung cooking fellowship. Ang fellowship po ay patungkol sa spiritual fellowship, no? Wala. Iba po yung outing. Iba po yung fellowship. Kasi maraming churches din, particular siguro sa Methodist, talaga, lahat ng bagay, laging idinidikit sa mga social activities. Hindi ko maintindihan dahilan. Yun, nakinuha ko na nga na, siguro akala nila ganun ang tama. Pero hindi po ganun. No? There's a time for fellowship, there's a time to study. Kung gusto nating mag-ika sa labas, huwag sa church. Iba. No? Yun ang tawag sa atin eh. Yun ang pagkakatawag sa bayan ng Panginoon. Pagkakatawag, kilalanin natin ng Diyos. No? At para makilala mong Diyos, kilala mo dapat ang iglesia. Personally, kailangan membro ka ng iglesia. Hindi mo pwedeng sabi, kilala ko ang Diyos. Pero doon nagsisimba. Hindi ko alam saan ako member eh. Pero kilala ko ang Diyos. Parang malabo yun. Hindi ganun, no? Kung hanggang ngayon, naghanap ka pa ng iglesia, tagal ka na rin Kristiyano, siguro, ask your pastor kung anong gagawin mo. Ask mo yung pastor mo. Sa ibang nakakinig sa atin. No? Kung hanggang ngayon, matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng, hindi ka pa rin member na isa ito ng iglesia, tanong mo yung pastor na inatinan mo. Ano ang gagawin mo? Doon ka ba sa kanila o hayaan ka ba niya maghanap ng iba? Pero dapat may direction. Hindi pwedeng ikaw ang nagde-design ng direction mo. Kasi pagka gano'n, wala ka talaga pupuntahan. At hindi mo sinusunod yung utos ng Panginoon. We are the fullness of Him. Kasi kulang nga ng membro isang iglesia. Hindi puno yun, dapat nandun ka. Dahil ayaw mo. O kung hindi mo feel, o kung ano man. Hindi kulang, hindi yung full. So yun po. Magandang umaga po sa ating lahat.